We worship you, we honor you, God. Wala kaming ibang dalangin kundi sambahin ka. Lord, wala kaming ibang nais kundi dakilain ka, O God. Purihin ka, Panginoon, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy namin maitaas, O God. Maluwalhati sa kalagitnaan ito. Lord, nais namin samahan mo kami, Panginoon. For we know that apart from you, we are nothing, O God. Lord, hayaan mo magsalita ka sa aming kalagitnaan. Ang iyong salitang nakakapagpalakas, nakakapagpalaya, Panginoon, O God. Nakakapagpala, Panginoon, Jesus, O God. Lord, we honor you and we expect you, O God, to do something great in us. Salamat po. We worship you in Jesus' name. Amen. Amen. Kaya pakampi natin ng Panginoon. Nakakaupo na po tayong lahat. Praise. 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 Ayan. Sino po dito ang excited na makinig ng salita ni Lord? Nung mga nakaraan po, pag ako ang nagtuturo, alam niyo po ang sinisiris natin ay nakasiris ako mag-isa. Yan, nakasiris mag-isa no? Nakasiris ako mag-isa. At sapagkat ito naman talaga ang binigay sa akin ni Lord na gift talaga is teaching. And I am teaching the eschatology or study about end times. Sino dito yung walang na-skip doon? Mamaya, isa-isahin natin yan. Pag wala kang napakinggan, pag meron kang na-skip doon, ipag-pray mo na lang kay Lord. Amen? Okay naman, goods naman. So, ang ating pong pag-uusapan, nagpe-pray ako kay Lord. Lord, ano naman ituturo ko ngayon? Mag-iiba ba muna ako ng topic o itutuloy ko lang? So, binigyan ko ako ni Lord ng 3 topic. Amen. Sabi mo nga, 3 topic. Handa ka na bang makinig? Bebe? Amen, malakpakan natin si Lord. So, sige po, buksan natin ang ating PowerPoint sa ating first topic. Mabilis lang po. Itutuloy natin yung pangalawang topic natin ng Great Tribulation. Last time, ito yung part 2. But I will not gonna explain it. Babasahin lamang po natin ito because I believe kasama na ito doon sa mga napag-usapan natin nung nakaraan. At additional information na lamang po ito. Now, the tribulation, the first part talks about how tribulation commences. Okay? Paano magsisimula? And it start in a rapture. And then after nun, pagpasok ng 3.5 years and another 3.5 years. So total of 7 years. Now, how tribulation continues and concludes. Ito naman yung karuktong, paano siya magpapatuloy at paano siya matatapos. Next slide po, Matthew 24:15 to 31. Please, paki-take note na lamang po yung verses natin na yun. So, naituro na po natin ang heaven, hell, rapture, antichrist, at ito po yung the season of Jacob's trouble. Pag sinabing Jacob's trouble, yan po ay mga Christians. Okay? Yung tinatawag nating mga Kristiyano. Now, the Great Tribulation Part 1, and then the next one, our topic is the Great Tribulation Part 2. Next slide, please. Bibilisan lamang po natin ito So, ito po yung verse 1, ay yung part 1, I mean yung how tribulation commencement. Sige po. Now, ito po yung spiritual deception. Sige po. Inulit mo ba? Inulit mo ba yung nakaraan? Hindi, yung part 2 na tayo. Sa part 2 na tayo. Sa part 2, yung part 2. Ayan. Ito po yung nakaraan natin Dito tayo sa part 2 po. Ang dami po kasi niyang PowerPoint na ipasa ko doon. So, pinasa ko lahat. Doon na po tayo sa how tribulation continues. Ayan. Okay. Ito na po yung verse 15 to 29 ng Matthew chapter 24. Okay po. Sige po, next slide. Basahin na lamang po natin ito. Pagdating po ng panahon na yun, diniscuss po natin na nanahati sa ang tribulation po ay nahahati sa ilang mangyayari. Meron tayong horses, the trumpet, and the yung bawal ba yung tawag dyan? Yung mangkok ng Diyos. Mangkok yung bowl. Ayan. So, yung bowl ba yun? So, yan, mamaya mababasa natin. So, ito po ay, sabi doon, sa pagpapatuloy ng Great Tribulation, sa verse 15, yung araw na po na yon ay treacherous days. Grabe, no? Pag sinabing treacherous days, kasuklam-suklam talaga. Kasi po, sa araw ng Great Tribulation, after rapture, ulitin ko po
lang ang mangyayari. Why? Sapagkat aapakan ni Antikristo ang Diyos. Talagang ang tawag doon, yung ipe-persecute niya, i-condemn niya ang pangalan ng Diyos, ang mga tao o mga mananampalataya. Hello? Yung 7 years na yan, kung bakit ko sinabing aapakan, sapagkat yung 7 years na yan, after rapture, bibigyan ng pagkakataong maghari si Satanas si Antikristo. Ulitin ko po bibigyan ng pagkakataong si Antikristo mamuno dito sa ibabaw ng lupa. These 7 years, kaya kawawa talaga ang mga believer. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapaiwan. Di ba, huwag tayo magpapaiwan hanggat maaari maging faithful tayo kay Lord. Hanggat maaari, lumaban ka, sabi mo, lumaban ka sa problema, lumaban ka sa pagsubok, ipaglaban mo ang pananampalataya mo. Amen? Sapagkat kasuklam-suklam ang mga araw na yun. Bilisan natin ng konti. Next verse. Ano pa po? Ito po yung mga verses about treacherous days. Yung Daniel 9:27, talagang, alam niyo po yun, magkakasundo lahat, magkakaroon ng world peace at that time. One world, one government, one nation. Pero ang mangyayari po, i-break ni Antichrist yung covenant niya sa nation of Israel, dudurugin ang bayan ng Diyos. Okay? So ano pa po, Antichrist sin will amount to him entering the holies of holies, papasok siya, uupo siya doon, at sasabihin niya sa tao, sambahin niyo ang tao. Imbes na glory to God, glory to man. Why? Magtatakip siya because a man was created, ang sabi doon, ano ba tawag doon? In a 6 days, di ba? Yung parang yung ika-6 days, doon ang araw ng mga tao. So, ang mangyayari, yung number na 666, sabi ng Revelation chapter 13, kapag ang tao ay hindi aware sa bagay na yon, that is the mark of the beast. At unless siya may tatak ng mark of the beast, hindi siya makakabili o hindi siya makakapagbenta. Nandiyan po ba tayo? Kaya grabe, ang hirap ng panahon na yon. Kasi wala kang ways para makakain, comfort, wala unless meron tayong tatak ng 666. At kapag nagkatatak ng 666, diretso impyerno ka na. Kasi ang tawag po doon, binibenta mo yung kaluluwa mo sa demonyo. Kaya kasuklam-suklam, next slide please. Sige po, terrifying days. Bakit po terrifying days yan? Mamaya sasabihin ko po, ibig sabihin talagang matinding kapighatian. Next slide. Sige po. These days is an intense persecution. Sabi mo nga, intense persecution. Alam niyo po, yung mga Kristiyanong patulog-tulog pag preaching, yung mga Kristiyanong wala-wala kay Lord, minsan nandiyan, minsan hindi. Hello? Yung pawala-wala ba yung relasyon? Minsan unbeliever, minsan believer. Talagang makakaranas pag naiwan sa rapture ng intense persecution. Sabi mo sa katabi mo, straight na tayo kay Lord. Bagamat mahirap, kapatid. Hello? Pero anong sabi ng kanta kanina? We still standing but by the grace of God. Kailangan bago dumating ang Diyos, madatnan ka ng Panginoon, pure ka na. Hello? Next slide please. Bakit po matindi yung persecution? Mamaya ako po yung sasabihin. Ito na po, days of intense pain. Bakit days of intense pain? Grabe po kasi yan. Trumpet, judgment, and vial. Yeah, this is what I'm talking about. The vial judgment. Yung mangkok ng Diyos at yung trompeta ng Panginoon. Next slide please. Ayan, the first trumpet symbolizes, hindi na po tayo magbabasa ng verse mamaya po tayo sa main topic po natin. Ito po yung first topic natin. Okay, so first trumpet, Revelation 8:7, 1/3 of a green vegetation on the face of the earth is destroyed. Grabe no, 1/3 ng earth, ng mga gulay, ng mga puno. Paano global warming kagad dyan? Imagine that, ngayon pa nga lang nag-global warming na tayo, sobrang init na. How much more kapag 1/3 ng green vegetation ng face ng earth masisira. Pinaniniwalaan nila dahil may babagsak na malaking asteroids. Asteroids sana sasabihin ko
Asteroid pala. Diba? So number 2, ano po yun? Bakit matindi? Terrifying day. Because of the second trumpet, 1/3 of the ocean become blood. Grabe, no? And 1/3 of the life in the sea is destroyed. 1/3 of the world shipping is also destroyed. Imagine mo, wala nang barkong makakabiyahe. Maapektuhan. Kasi 1/3 of the sea, amen, the ocean, masisira talaga. Yun yung pag-iip ng pangalawang trompeta. Pangatlong trompeta, pag umiip po, after rapture, ano po mangyayari? Revelation 8:10-11. Perhaps, sino po dito gustong makita yan? Sumigaw ng amen. Salamat sa Diyos. Ibig sabihin nun, ayaw nating maiwan. Kaya ngayon, alamin na natin, di naman natin yan makikita na. Okay, 1/3. Revelation 8:10-11. Perhaps this refers to mixture that falls into the water supplies and pollutes 1/3 of the fresh water of the world. Kahit po yung tubig na inumin, maaapektuhan. Gano'ng kahirap yan? Yung sakit nga lang nakaka-apekto na sa atin, ano? Yung pa kayang ipopollute na yung mga bagay na yan. Pang-apat na trumpet, Revelation 8:12, some even takes place in the heaven and sun's light is diminished by 1/3. Grabe, no? Ano ibig sabihin nun? Iinit na ng grabe. Sobra, di ba? Halos masunog ka sa sobrang init. SPF, ano nang kailangan? Di ba? SPF 60? Di ba? Di natatalab. Dapat SPF 200 na ba yata? Ganun ba? Next slide. The fifth trumpet talks about the earth is invaded by an army of demons from pit of hell. May mga lalabas na mga demonyo talaga, mga giant. Mga panahon na yan. And, ano po yan? Pits of hell, the demons have the power to torment men for 5 months. Talagang hahabulin nila, magpapatata ka ba ng 666 o hindi? Ito, torture po yun. Babalatan ka ng buhay. Magpapatata ka ng 666, hindi. Paapakin ka sa uling. Magpapatata ka ng 666, hindi. At ang pinakamasakit sa lahat, bubunutin yung buhok mo sa ilong. Papatata ka ng 666, hindi. Ganun, ang sakit doon. Naranasan nyo na yun? Kaya, iyak-iyak ka na. Diba, iisa-isayin yung kuko mo. Papatata ka ng 666, hindi. Hello? Kaya pag-pray na natin, Lord, bigyan mo ako ng katapatan, baka abutan pa ako niyan. Buti kung mamatay na lang tayo dyan. Pero ang sabi ng Bible, hahanapin nila ang kamatayan, pero hindi nila masusumpungan. Hello? Ano po ang sabi? Ibig sabihin, ganun kahirap. The sixth trumpet, Revelation 9:13-21, a demonic invasion of an army that numbers 200 million. The result of this invasion will be 1/3 of human population will be destroyed. Papatayin na Bakit po kaya papatayin? Kasi yung mga hindi mananampalataya, pagkapatay, diretso impyerno. Hello? Number 7 in the last trumpet, Revelation 11:15-19. This trumpet announces the soon return. Ito pinakamaganda na trumpet. Dadating na ang Diyos. It's also introduce the 7 vial or bowl judgment. The vial. Why? Kasi ang sabi ng Diyos, hindi na pahahabain ng Panginoon yung oras na yan. Kasi doon sa 144,000 na mga tinatakan na pinag-uusapan natin nung nakaraan, pumalakpak nga po yung nakakaintindi pa yung ating pinag-uusapan. Salamat po sa Lord. Amen. Ito pong vials na ito, itong panghuling trumpeta, i-introduce niya yung puot na ng Diyos. Sila naman ngayon yung mga masasama. Kasi pag sumunod ka, isipin mo ganito. Sa mga yung mga sinasabi ko po, syempre, ang pinopromote ko, huwag kang magpapatatak. Kaya sinasabi ko na yung mangyayari, para kung sakasakaling maiwan ka, tingnan mo yung katabi mo. Kung sakasakali lang naman, expected mo na. Hello, ano mangyayari? Pero, pag ikaw nanatili ka pa rin, hindi ka pa rin nagpatatak, ang mangyayari naman, pararangalan din naman ng Diyos yun. Ililigtas ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. May 7 trumpet. Ano po yung puot ng Panginoon? 7 vial. Sige po, next slide. Ano po yung 7? The first vial, ganun pa rin, ano? Puot ng Panginoon. So, ito po yung puot. Yan.
Yung cancerous sore and poured out on mankind. Malapit na, ibig sabihin, malapit nang bumalik. Diba? Lahat na to, buo na yan. The second vial about, ito po yung sinasabi ko, the water of the sea are turned to blood and every creature in the sea will die. Grabe na, no? Pagdating ng third vial, the fresh water of the earth are turned to blood. Pagdating ng fourth vial, the sun's heat is intensified and man's bodies are burned by the heat of the sun. Ito, gawa na talaga ng Diyos matindi talaga. Talagang inalaw na ng Panginoon. Kasi talagang matinding suffering yung mangyayari dito sa lupa. Pagdating ng fifth, bilisan na natin kasi nakakatakot na yan bilisan na natin. Verse 5, the fifth vial, the cloud brings darkness and intense pain to the inhabitant of the earth. Magkakaroon ng yung, anong tawag ng plague? Yung mga, yung insect na ano? Ha? Salot, insekto. Yan, insekto talaga na salot. The sixth vial is about yung Euphrates River matutuyo. Okay? At and sabi doon, preparing a pathway for the nation of the earth to descend upon Israel for the final conflict. Battle of Armageddon po yun. So, pinaprepare yung doon kasi doon dudurugin ng Diyos yung mga demonyo sa Battle of Armageddon. Mamaya, i-explain ko po ito further. Makinig lang po tayo. The seventh, ito na po yun. There is an earthquake in such magnitude that the island of the sea sink and all the mountains of the earth shall fall down to flat. So, mababago yung mukha ng mundo. Kasi sa sobrang lakas ng earthquake. Next slide, please. Ayan. So, ano pa po? Days of intense personalities. Pagdating po ng Great Tribulation, ito na po yung paglantad ni Antichrist. I-impersonate na. Pag binasa niyo po yung verse 23, sasabihin nila, narito na si Kristo, narito na si Antichrist, tagapagligtas. I-imitate talaga. At marami pong maniniwala. Pero sabi doon, wag tayong maniniwala. Kasi ang unang gagawin ng Panginoon talaga, rapture. Okay, next slide. Days of intense presentation. Pagkatapos ng kapigatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Grabe. Malapit na talaga. Isi-shake ng Diyos. Magugunaw talaga yung mundo that time. Talagang matinding mangyayari. Imagine na lang natin. Hindi na ito kapanipaniwala. Sa totoo lang. Tama. Pero ito po ay mangyayari sapagkat ito ay sinasabi ng salita ng Diyos. Hello. Sige po, next slide please. Meron pa? Okay, next. Ito po yun. Gusto ko pong sabihin at gustong sabihin sa atin ng Diyos that this day is kakilakilabot, nakakatakot talaga o matinding kapigatian, terrifying days, pero yung araw na yon ay temporary lang. Amen? Hindi naman siya matagal. Bakit? Kasi hindi hayaan ng Diyos na nag-over talaga si Satan, nagte-take control talaga si Satan sa mundo. Hindi po. Now, next po. Ano pong mangyayari? Ayan. At ito po yung sinasabi ko, at kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yon, walang taong maliligtas. So may mga maliligtas pa talaga. May mga mananampalataya pa. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang maglalamig, ha? Para hindi ka na umabot doon. Sabi mo, para hindi na tayo umabot doon. Alam niyo po, ang wealth, ang power, ang kasikatan, wala na, sa tingin niyo may kwenta pa kaya yan? Sa mga panahon na yan? Babalik tayo sa pinakapuso talaga kung bakit natin pinag-aaralan to. Kasi ang pinakamahalaga yung relasyon natin sa Diyos. And the truth will stand. Whether we believe it or not, the truth will stand. Next slide, please. Okay, God remembers this the temporary days. Why? Because God remembers mercy. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yon. Dami kasi yung 144,000 dun Ito po yung sinasabi kong grace ng Panginoon. God remembers mercy. Habakkuk 3:2, He will accomplish His purpose. He will preserve the remnant of them that love Him to the end. He still deals with His people in love.
Doon sa mga taong nananampalataya po, protektahan rin po talaga ng Diyos yan. Yun nga lang, mahirap talaga kasi magtatago. Alam niyo ba ang description ng Revelation dyan? Magtatago sila sa ilalim ng mga lupa. Aakyat sila sa mga bundok. Doon sila kasi pagka dito sa city may mga signal. May mga satellite. Hello? Sobrang high-tech na ngayon, di ba? Yung mga ways nga lang, magtataka kayo, ba't alam doon, may sira, may traffic, na-update. Talagang ang tao, matutunto na. Hello? Kaya alam mo mga kapatid, isa lang tinuturo sa atin ito. Kailangan straight talaga tayo kay Lord. Next slide please. How tribulation concludes. Paano ito matatapos? Sige po. The appearing of triumphant Savior. At yan na po yung Battle of Armageddon. Mamaya po i-discuss natin yan. The agonizing of terrified sinner. Talagang yung mga makasalanan, ma-agonize sila, magdadalamhati sila. At sabi doon, the assembly of tribulation saint. Lahat ng mga hinirang at nanampalataya sa Diyos magsasama-sama na ulit. Kasi yun po yung second coming of Christ. Ulitin ko po i-define ko ulit. Baka akala natin yung second coming ay rapture. Ang second coming po ay dalawang part. Isang rapture at isang pagbaba ng Diyos. Okay? Ang tawag po doon is yung Battle of Armageddon. Touchdown talaga. Sige po, next slide. Okay, next slide please. Next slide. Wala na. Doon na tayo sa pinaka-main topic natin. Palakpakan natin sila. Okay po. So, sino po ang nag-iisip na? Amen? Sabi mo sa katabi mo, wala nang tatalikod kay Lord. Malapit na siyang dumating. Amen? Gusto ko pong mabasa po natin yung timeline. Timeline yung una dyan, kapatid, no? Sa timeline. Sa PowerPoint natin sa pangalawa. Ayan. Familiar na po tayo rito, no? This is now the present age of the church. Okay po? Tayo po dito. Ito po yan. So, ito po yung rapture. Dito, wala na tayo. Ito po yung diniscuss ko, the Great Tribulation, dito sa lupa. This is the first coming of Christ. I mean, the second coming, the first part of second coming of Christ. Yung, we will meet the Lord in air. The rapture. Aangat tayo, sasalubungin natin ang Diyos sa iyong papawid. Okay? The second part of the second coming is the return of Christ, o yung tinatawag nating Battle of Armageddon. That is the end of the Great Tribulation where Jesus Christ and the armies of God, natin alam kung kasama tayo doon, kung namatay na tayo, kasama tayo ng Diyos, kasi bababa talaga ang Panginoon, kasama, kasi after kasi nito, millennial reign. Sa lahat ng mananampalataya, mag-ahari ang Diyos kasama ng mananampalataya dito sa mundo. Okay? So, nawa po, pumalakpak po lahat ng nakaiintindi. Ayan. Praise God. So, dito po, ito yung sinabi ko kanina, this is the abomination of desolation, at ito talaga yung beginning of sorrows, yung mga horses, at dito yung mga matitindi na talaga. Okay? So, now, ito po tayo, pag akyat natin, ito po yung second topic natin, the judgment seat of Christ, at ito po yung pinaka-topic natin, marriage supper of the Lamb. After po niyan, millennial reign, and then the final judgment, si Satan igagapos sa panahon na ito. After dito, pakakawalan siya at itatapon na siya kasama ng lahat ng hindi talaga sumasampalataya kay Lord. Sa mga hindi pa mananampalataya at habang buhay na silang parurusahan sa impyerno. Okay po? At dito makakasama na natin ang Diyos forever. Palakpakan natin pa. So may forever. Amen. Hello. Doon na Book of Revelation po kasi yan, katapusan na ng Book of Revelation. Why is it important for us to know what is the end? Kung ano yung huli? Kasi may mga paniniwala po na may reincarnation daw. Grabe naman yun. Pagtapos mong magpakabait sa mundong ito, naranasan mo lahat ng problema, umiyak ka ng ilang ulit, ang bigat-bigat ng problema mo, halos gusto mong mawala,
Diba? Tapos ang ending, pag namatay ka, mabubuhay ka ulit. Tapos ano, ganun ulit? May problema ka ulit? Diba? Pagka masama ka daw kasi, ipis ka, ganun. Pwedeng pusa sa reincarnation. Diba? Hindi ganun. Meron talaga tayong gagawin o merong mangyayari na forever na tayo in heaven with God. Palakpakan natin ang Panginoon. You know, ito po yung buong mangyayari sa mundong ito, hindi lang sa iyo at sa akin. Sa mundong ito. Now, let's go to our main topic, the judgment seat of Christ. Kasabay ng ganito pong mangyayari sa mga faithful kay Lord. Next slide, please. Kaya kailangan maging faithful ka kay Lord eh. Sabi mo maging faithful ka kay Lord. Ito po ay mahabang topic. Nilagay ko na lang sa isang picture. Kasi ayoko nang pag-usapan yan. Maganda yan. Pero ito lang ang pinaka-bold talaga. Hindi ko na po ituturo yung buo. Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Ano pong sabi ng Bible? We will be all appear in front of Christ and we will appear in the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Sige po, pakibasa. Yan, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Palakpakan natin ng Diyos. Mabuti man o masama nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Ito po sa judgment seat of Christ, gusto ko pong liwanagin yung word na masama dyan. Yan ay hindi tumutukoy sa kasalanan. Sa judgment seat of Christ, kung mapapansin nyo, balik nyo po huwag tayong malilito sa timeline. Nasa langit na tayo. Tama, mali? So, bakit haharap ka kay Lord pag-uusapan pa yung mabuti o masama? Ano yung masama na yan? Yan po ay tumutukoy sa motibo. Ulitin ko po, sa motibo, hindi yan kasalanan. Pag sinabing judgment or bema judgment, sa langit, habang sa lupa ay nagkakagulo, sa langit po, magse-celebrate tayo, awarding po natin yan. Graduation day natin yan. Pag na-rapture tayo, kunyari ngayon, biglang nag-rapture. Automatic, magkakagulo dito sa lupa, pero tayo sa langit a-awardan. May 5 crown na ibibigay ang Diyos sa mga Kristiyano. 5 award ang pwede mong matanggap. Mamaya po, iisa-isayin natin yan. But I want you to know na sa judgment seat of Christ, hindi na pag-uusapan ang kaligtasan at kasalanan. Kasi nasa langit na tayo. Now, balik natin sa verse. Ano yung masama na tinutukoy na yan? Yun po yung verses. Pakilabas nga yung verse natin. 1 Corinthians, ano yun? 1 Corinthians, hindi yan, yung isa. 1 Corinthians chapter 3, verse 10. 11 to 15. Ito po yung judgment seat of Christ. Now, ito yung supporting verse niya. Ano po yun? Ayan. Si Jesus Christ yung firm foundation. Sabi mo nga, firm foundation. As a wise builder, someone else is building on it, but each other should build with, sabi mo nga, build with care. Ang tinutukoy dyan, alam niyo po yung kung ano, yung mabuti at masama, yung gawa. Kunyari, ikaw at ako, Kristiyano na. Pwede pa ba akong gumawa ng masama? Paanong paraan? Example ako po, nangangaral. Sa aking pangangaral, dahil nakikinig yung aking wife, example, gusto kong magpa-impress sa kanya. So, para lalo siyang magka-crush sa akin. Diba? Gagalingan ko mag-preach. Tama po so hindi. Pagharap ko sa Diyos, masusunod po yun, next verse. Dayami po siya sa harapan ng Diyos. Sabi mo nga, dayami. Ayan, sabi doon, next slide, walang iba kundi si Jesus. Dapat si Jesus Christ lang ang motivation natin pag naglilingkod tayo. Hello? Sige po, next slide, verse 12. Ito po yung sinasabi ko. Ano yung ginagamit mo sa paglilingkod? Mabuting klase ba ng materyales? Ginto ba yan? Pilak ba yan? Mamahaling ba to? Dahil merong mga taong gumagamit ng kahoy, ito yung damo at dayami. Ibig sabihin sa judgment seat of Christ, kapag gumawa ka ng mabuti at hindi tama ang puso mo, masusunog. Like example, nag-pledge ka, Pastor, magpe-pledge po ako ng electric pan. Pero
Pero gusto ko, pag nag-pledge ako, babanggitin mo pangalan ko sa pulpito. Re-recognize mo ako, pastor, ha? So, ano pong mangyayari dun sa kanyang ginawa? Dahil ginawa niya ito para ma-recognize siya ng tao, ano pong mangyayari? Masusunog po. Verse 13. Di ba masusunog yung kanilang, susubukin po yun susubukin sa apoy. Verse 14, doon makikita ang kalidad. At kung itinayo ay hindi masusunog, tatanggap tayo ng gantimpala. Amen? Verse 15, pero kapag nasunog, di ba? Wala siyang tatanggapin gantimpala. Gayon pa man, maliligtas siya. Nakuha niyo? Langit siya. Hindi man siya may impyerno. Langit yung faith niya na kay Lord. Naiintindihan po ba natin yung judgment? Lord, bigyan mo kami ng wisdom. Amen. Medyo magulo po at mahirap po talaga. Hindi ba kasalanan yun, pastor, yung masama yung puso mo sa pagtayo? Hindi ba kasalanan po yun? Hindi na nga po natin pag-uusapan yun. Basta langit ka na. Kung nasa langit ka, pagsusulit mo pa rin yung mga ginawa mo. Ang mahalaga, nasa langit ka, okay na yun. Ngayon, pag hindi ka napunta sa langit, ibig sabihin yung faith mo kay Lord hindi totoo. May problema ka sa faith. Hindi lang action yung problema mo, may problema ka sa faith. May problema tayo sa totoong pakikipagrelasyon sa Panginoon. Hello? Nandiyan po ba tayo? Tanong mo katabi mo, may problema ka ba? Masusunog lang yung kanyang ginawa, pero maliligtas siya. Amen po ba? Ngunit tulad lamang ng isang taong nakaligtas sa sunog na walang nailigtas na kagamitan. Mamaya po pag-uusapan natin gaano kahalaga ang paglilingkod o paggawa ng mabuti. Okay po, next slide. Okay na tayo. Pakilabas na po yung slide natin. Thank you, Lord. Amen. So, slide natin. This is the 5 crowns that we will receive. Ito po yung 5 bagay. Nababasa niyo po ba? Sige po, ang una ay crown of rejoicing. Ito po ay crown ng pagiging magalak. Now, 1 Thessalonians, chapter ano yan? Sabi dyan, for this, ayan. Gusto namin bumalik dahil walang ibang nagbibigay sa amin. Tama ba ito? Ng pag-asa at kagalakan kundi kayo. Hindi ba't kayo rin ang maipagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Jesucristo sa pagbabalik niya? Okay, balik tayo sa slide. Now, ano ibig sabihin po niyan? This crown is crown for those who win others to Christ. This is sometimes called the soul winner's crown. Wow. Palakpakan natin si Lord. Pagka ikaw, nakaakay ka ng kaluluwa kay Lord, meron kang crown of rejoicing. Amen. Palakpakan natin si Lord. Diba? Pangalawang crown. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Crown of righteousness. This crown is for those who look for, ano to? For Lord, ano to? For look for and love. Ayan, Christ's return. Okay. Itong crown, ang lino kasi, no? Itong crown of righteousness, ito yung mga tao na nagmamahal sa Diyos at nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik. Amen. Palakpakan natin sila. Yung iba ang inaantay, kailan lalabas yung yung series sa Netflix. Kailan kaya lalabas yung series ni Can't Buy Me Love. Yung next episode ng Can't Buy Me Love. Kailan kaya lalabas yung sunod na episode ng Batang Quiapo. Batang Quiapo ba yun? Diba? Hello, andyan ba kayo? Si Sanggol. Diba? Sanggol! Ha? Tanggol ba? Akala ko kasi Sanggol yun eh. Diba? So, ang dapat inaabangan natin yung pagdating ng Panginoon. Pangatlong bagay, the crown of glory. For those who faithfully teach and preach the God's word. Meron ako niyan siguro. Amen. Palakpakan natin si Lord. Meron ako niyan, crown of glory. Sa mga taong tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi kino-compromise. Kahit masakit, pinipreach niya. Yung iba ayaw mag-preach ng tithing sa loob ng church o onti miyembro eh. Kasi yung ibang member ayaw talaga ng tithing. Ayaw ng giving. Hello? Yung iba ayaw mag-preach ng holiness. Kasi onti miyembro, naku po,
tinatamaan na naman ako, na-expect di mo na ako a-attend. Papagaling muna ako. Ayaw ng holiness no? Hello! Paano tayo aayos? Hindi na tayo aayos mga kapatid. Tsaka walang personalan para kay Lord John. Palakpakan natin si Lord. So, crown of glory, ano pa po? Number 4, incorruptible crown for those who run a good race in the Christian life. Ito, meron tayong lahat niya. Palakpakan natin si Lord. Run a good race. Sabihin mo nga, lumalaban ka ba? Tumatakbo ka ba? Amen. Nagtagumpay ka. Kapag ikaw ay nagtagumpay, pagdating mo sa langit, tatawagin ka. Then, ikaw earn. Dahil nag-Bible study ka, di ba? Lumabang ka bilang Kristiyano sa gitna ng pagsubok, Nanay Ning, gano'n. Di ba? Sister Rachel, di ba? Cecilia, di ba? Di talagang Nanay Jocelyn, Tatay Merlito, Tatay Jinggoy, sa mga problema, lahat tayo hindi ko na po isa-isahin. Baka sabihin nyo, kami lang, paano naman kami, Pastor? Magbitiw mo din kami. Diba? Nanay Christina, ganda na ngiti ni Nanay, nakita ko diba? So, diba, sa lahat, dahil sa gitna ng mga pagsubok, problema, nanggagaling pa kayo ng 13 po, gentry. Diba? Diba? Tatanggap kayo ng incorruptible crown. Palapakan natin sila. Sabi, lahat ng Kristiyano nagtagumpay sa buhay, tatanggap ng incorruptible. Sulit. Amen. Next, number 5, ano po ito? The crown of life. For those who suffer for the name of Christ, especially those who lay down their lives for Him, who receive the crown of life by being faithfully to do the work of Christ in the ministry. Yun na yun. Palampakan natin ng Panginoon. Kaya po sa mga workers, crown of life. Sa mga naglilingkod sa Diyos. Dalawa na akin. Di ba? Naglilingkod ako kay Lord Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Sa mga kapatid, huwag tayong maghinayang. Ano mang bagay ang ginagawa mo para sa Diyos, kahit hindi yan makita ng tao sa paligid mo, kahit hindi yan makita ng ka-co-workers mo, ni pastor, ni pastora, hindi ka man ma-recognize, alam ng Diyos ang ginagawa mo. Palakpakan natin ng Panginoon. At gusto ko pong sabihin, next slide, na, ayan, napag-aralan na po natin yung Hell, Heaven, Rapture, Antichrist, Great Tribulation, and Judgment Seat of Christ. And this is what's God's message for us in this morning. Allow me to teach is at least 20 to 30 minutes more. Okay po? So, the royal wedding made in heaven. Sabihin mo, ikakasal ka kay Lord. Ikakasal tayo kay Lord. Excited ba tayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya 2 beses tayong ikakasal, Ako po, 3 beses. Diba? Una, kinasal kay Lord as a pastor. Pangalawa, kinasal sa asawa ko. Pangatlo, as a church. Because the church is the bride. Amen. All churches of Christ is a bride. Now, Jesus is the groom. At tayo ay ikakasal. This is a great royal wedding made in heaven. Next slide, please. Yan. Revelation chapter 19, verse 1 to 9. Pakibasa po, sabay-sabay. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa lahat ng gagawin natin dito sa lupa, nakikita ng Diyos yan. Amen? At ang sabi ng Panginoon, your labor in God will not be in vain. Amen po ba? Hello? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. At ito po yung, pagdating natin sa langit, ito po yung una nating babanggitin. This hallelujah of salvation. Imagine, after nating maghirap, mapagtagumpayan, sa dami ng bayarin, amen, nakakaiyak. Sa mga magpe-persecute sa atin, nakakaiyak. Ang una nating babanggitin pagdating natin sa langit,
at ikakasal tayo sa Diyos, sasabihin mo, hallelujah. Amen? Why? Because a hallelujah is a thousand words of praises. Talagang mapapapuri ka sa Diyos. Hindi dahil gusto mo lang siyang purihin, kundi mapapapuri tayo sa Diyos dahil sa mga mararanasan natin sa langit. We will say hallelujah of salvation. Ito yung unang hallelujah na babanggitin natin. Salamat Lord, hallelujah, sapagkat naligtas ako. Sapagkat niligtas mo ako. This is the first hallelujah. Imagine, if you will go to hell, kahit nga hindi na lang sa impyerno, yung maiwan ka lang sa rapture, ang hirap na. Kaya yung unang mababanggit talaga natin dyan is the word hallelujah. Sabi dyan, a loud voice multitude in heaven, a hallelujah of salvation and glory and power belong to God. Pangalawang hallelujah na mababanggit natin. Number 3, next slide please. Hallelujah of, sabi dito, for His judgments are true and just. For He has judged the great prostitute who corrupted the earth with her immorality and has avenged on her the blood of His servants. Pangalawang hallelujah, hindi lamang po yun hallelujah ng kaligtasan, kundi hallelujah ng katarungan. Lapakan natin ang Panginoon. Pag sinabi ko kung hallelujah ng katarungan, ibig sabihin, ang masasabi mo pagdating mo sa langit, Lord, hallelujah, because your judgment are true and just. Why? Sapagkat makikita mo at makikita ko yung mga taong nanakit sa atin, yung mga taong nag-persecute sa atin, yung mga taong nagsalita ng masama sa'yo, nung naglilingkod ka kay Lord, yung mga taong nagbalak gumawa ng masama sa'yo at gumawa sa akin, makikita natin sila, pinarurusaan sila ng Diyos. Pero ang Diyos ang pinakamataas sa lahat. Yung Diyos na sinasamba mo at sinasamba ko. Hello? Andiyan po ba tayo? Walang mataas sa Panginoon. Alam ng Diyos ang lahat. Mga kapatid. Kaya never give up. Sabi mo nga sa katabi mo, never give up. Never give up. Never give up. Amen? Next slide, please. Let us rejoice and exult and give Him the glory, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Ihahanda po tayo. Inihanda na tayo ng Diyos. Hello? Now, ano pong mangyayari? Ano po ang mangyayari sa marriage natin sa langit? Sige po, next slide please. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the righteousness deeds of the, listen to this mga kapatid, and this is the very message of God. Kahit ito na lang po matandaan natin. Balik mo sa sa before verse. Verse 7. Sabi, pakibasa po natin, itong part po na ito, His bride. Sino po naghahanda ng sarili niya? Sino po? Tayo, yung bride, yung church, tama? Ikaw at ako. Now, paano natin ihahanda ang sarili natin? Verse 8. This is the message of God. My brother and sister. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. For the fine linen is the... And that's the very reason why it is important for us to serve God and to do righteous thing. Hello? Pwede kang ikasal kay Lord, pero wala ka suot. Kasi wala tayong ginawa. Hello? Kaya kapatid, kung ikaw, naglingkod ka kay Lord, hello? Nagpaawit ka, nag-Bible study ka, nag-encourage ka, nag-bless ka, nag-pledge ka sa lupa natin, nag-pledge ka sa building natin, nag-offering ka nung may mga evangelism tayo, nag-pledge ka, nag-love gift ka kung ano-ano, nag-share ka ng Word of God. Lahat ng mga mabubuting gawa mo, lahat ng ginawa mong paglilingkod, naka-record dyan kay Lord. At yan ang dadamitin mo sa kasal.
Amen? Hindi sayang. Kahit hindi yan nakita ni pastor, kahit hindi yan nakita ni pastora, tuloy lang. Hindi sayang. Para sa'yo yan. Hello? Because nire-ready mo yung sarili mo sa paglilingkod. Hello? Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. It was the righteousness of the saints. Next slide, please. Now, and the angel said to me, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. Mapalad daw ang mga naimbitahan sa araw ng kasal na yon. Grabe, no? Yung mga na-rapture yon. Next slide po. At sino pa po ba? Okay, why a royal wedding in heaven is great. Next slide. Okay, because it is led by a celebration. Ito po yung verse 1 to 6 natin. Ito po ay magkakatuwaan talaga, magkakasayahan. Imagine mo, nagpe-praise and worship tayo sa langit, pero sa lupa pala, nagkakagulo. Tama-tama. Because they bring judgment upon themselves. Yun ang katotohanan, the truth. The truth must be preached. Kaya nga tinuturo natin magpakatatag, magpaulit-ulit. Paglingkod, lumapit sa Diyos. Mahabagin ang Diyos. Huwag kang paluloko sa demonyo. Huwag kang pauto sa enemy. Why? Focus ka lang sa paglilingkod. Why? Because we know that there is a judgment. A bema judgment and a white throne judgment. Yung white throne judgment, yun yung masaklap. Yung bema judgment, yung diniscuss ko kanina. Yung white throne judgment, huhusgahan talaga ng Diyos lahat ng masama. Yun po yung sinasabi ko, itatapon silang lahat sa impyerno. Hello? Now, it is led by celebration. Next slide, please. Ano po? The praise of redemption, retribution, realization, and regulation. Talagang makikita natin na yung redemption ng Diyos, yung talagang pagtupad ng Panginoon at marirealize natin na tapat ang Diyos na pinaglilingkuran. Sino dito yung naglinis siya ng buong araw sa bahay niya? Yung alam mo yung naglinis ka, pagod na pagod ka, tapos pagtapos mo maglinis, humiga ka, nakita mo, napakalinis ng lugar. Tapos nag-crave ka sa Jollibee o kaya sa McDo, wala akong commission na. O kaya gusto mo ng ice cream o fruit salad, tapos nagpa-deliver ka. Tapos kinain mo yung gusto mo. Alam mo yung talagang, wow! Satisfied. Di ba? Craving satisfied. Hello? Yung alam mo yung sobrang pagod mo, pero masasabi mo sa uli, sulit. Deserve ko to. Andiyan po ba tayo? Diba? Sa mga misis dyan, pagtapos mong maglaba, pagtapos mong bigla kang yayayain ni mister, kumain tayo sa labas. Ayan. Sabi ng wife ko, sana all. Amen. Amen? Hello? Diba? Yung alam mong sa mga nagtatrabaho dyan, nagtrabaho ka ng 1 to 15. Pagdating mo ng sahod, diba? Deserve ko ang Starbucks. Oh. Diba? Mabilan mo man lang yung sarili mo kahit isang beses lang. Hello? Deserve ko yung bagong damit. Diba? Sa mga anak, ano? Sa mga masisipag na anak, ano meron? Diba? Diba? Bibigyan, dahil nag-aral, mataas ang grade, pumasok, bibigyan ng award, bibilan ng cellphone. Diba? Ganon. Andiyan po ba tayo? Diba? Yun yung pakiramdam natin. Talagang tama. Hallelujah. Tapat ka talaga, Lord. Hindi ka bulag. Na kahit sinasabi nung iba, nako, kaya lang naman nandiyan niya, may crush yan doon. Kaya lang sisimba yan doon, nagtitis sa mainit. Ang dami-dami church na malamig, may pinopormahan yan doon. Diba? Sa loob-loob mo, wala kang pogi sa church. Wala kang maganda doon. Yan ang mga totoong Kristiyano. Palakpakan natin si Lord. Wala na. Pag may maganda doon, taken na.
Pag may pogi doon, taken na rin. Hello. Dadating din yan, kapatid. Amen. So, next slide. Ba't ba tayo napunta doon? Okay, next slide. It is completed by consummation. Talagang grabe po yung mangyayari. Verse 7 and verse 8. Sige po, next slide. Bilisan na natin to. Ito po, gusto ko pong banggitin to. Presentation, the betrothal stage, the presentation stage, and the festival stage. Ang betrothal stage po, is yun po yung part na magkakasundo muna silang dalawa na ikakasal sila. O yung tinatawag nating, anong tawag doon? Engagement. Pero ang betrothal stage sa kanila, kasal na talaga. Merong written documents na yan. So, ganun din, we are betrothed to Christ, and then after that, the presentation stage. Okay po? And then the festival stage, ito na po yung talagang great celebration in heaven. Diba? Next slide po. Ito na po yung sinasabi ng Revelation 21 chapter 1 to 4, yung wala ng pagluha, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng pigati, wala ng tuition fee babayaran, wala ng meralco, wala ng tubig. Sige, ano mga reklamo nyo? Sabihin nyo. Wala na yan. Amen. Woo! Malaya na nakalayan! Andiyan po ba tayo? Huwag tayong bibigay. Huwag kang bibigay. Problema lang yan. May Diyos ka. Sabi ko nga sa 13, if struggle is real, Jesus is real. Palakpakan natin si Lord. Amen? Next slide po. Di ba matatapos yan? So, 3 kinds of righteousness that a person can have. Ito po yung tatlong righteousness na meron tayo. Number 1, a personal and self-righteousness. Ito yung basahan sa harapan ng Diyos. Isaiah 64 chapter 6. Ito po yung wala naman talaga tayo. Isaiah chapter 64 verse 6, pakibasa please. Sabi niya, kaming lahat ay naging parang maruming bagay at ang lahat ng aming mabubuting gawa ay parang maruming basahan. Kaming lahat ay parang dahong natutuyo at ang aming kasamaan ay parang hangin na tumatangay sa amin. Ibig sabihin, yung good deeds mo, yung mabuting ginawa mo ayon sa sarili mo lang, basahan lang yun. Walang kwenta, walang bearing, walang maidudulot sa iyong mabuti. Hello? Now, ano po yung next slide? Ito po yung maganda. The provided righteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, ano po yan? Sabi diyan, kailanman hindi nagkasala si Jesus, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ibig sabihin, sino dito nagkakasala pa rin hanggang ngayon? Taas ang kamay. Ako po nagkakasala. Yung iba hindi makasalanan. So kami lang yon. Sige po, taas ang kamay. Lahat tayo nagkakasala. Pero gusto ko pong sabihin sa atin, because of Christ, hindi na tayo itinuturing na makasalanan. Ang tawag po doon, justified. You are justified. Romans chapter 8 verse 1. Hindi na tayo tinuturing na makasalanan. Hello? Because of our faith in Christ. Sabi doon, tayo na ngayon ay tinuturing matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Kaya nga, yung mga mabubuting gawa na natin, ano na yon? Susuotin na natin yun sa kasal. Hindi na siya personal righteousness. Ang tawag na doon, number 3, ano po yon? Practical righteousness. Matthew 22, verse 1 to 12. Ano po yung Matthew 22, verse 1 to 12? Ito na po yung pinapractice natin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan, pero ayaw nilang dumalo. Next slide. Sinugo niya ang iba't ibang mga alipin upang sabihin na inimbitahan, handa na ang lahat. Nakatay na, alam niyo po, sa kwentong ito, talagang naghanda ang Diyos. Next slide po, please. Pumunta kayo rito. Sabi niyan, sinugo ang iba pang alipin. Sige po, next slide. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila at ang iba'y sa negosyo nila. Merong kanya-kanya silang pinupuntahan. Now, what is practical holiness? Next verse, please. Ang iba na may sinunggaban ang mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Grabe, no? Verse 7,
Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga tao, inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Verse 8, pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak. Pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Next, pumunta na lang kayo sa mga taong lansangan at imbitahan nyo ang lahat ng inyong makita. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Verse 11 and last, nang pumasok ang hari upang tingnan ng mga bisita, nakita niyang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Ano ibig sabihin nito? Yung good works, amen, kailangan talaga natin yon bilang damit. Pwede tayong makapasok sa langit, pero wala tayong susuotin. Nakuha po ba yon? Kaya, mga kapatid, uulitin ko po, this practical righteousness of God, we need to work. Kailangan mong magtrabaho. Sabi mo, kailangan mong magtrabaho. Diba? Kailangan natin magtrabaho ng mabuti. At sasabihin ko po sa iyo, yung mga bagay na yan yung tinatawag ng Gen Z plus points sa langit. Amen? Hello? Palakpakan natin ng Panginoon. Next slide, please. Okay, marked by a continuation. Sige po, next slide. Yan, the guest, the glory, and the groom. Now, pag sinabi natin guest, sino yung mga, kung tayo yung ikakasal, sino yung mga naimbitahan? Sino? Sino makakahula? In-exam namin yan eh. Sino? Sino? Mga heroes of faith. Tama. Ito yung mga Old Testament people before the church new age. Sila yung mga invited because they are not the church but they are the first Christians, kung tawagin. Tayong mga in the church age, nung namatay si Jesus Christ, simula nung namatay si Jesus Christ, lahat yon church age. So, yun yung ikakasal. Itong mga Old Testament people, sila yung guest. And that glory, papalakpak tayo doon, papalakpakan nila tayo. Woo! Mabuhay ang mga ikakasal. Pipila tayo doon. Oy, diyan ka pala. Abraham, Noah, kamusta na yung mga kahayupan mo? Di ba si Noah yun? Yung naglagay ng hayop sa Di ba? O, papalakpak sila. Uy, sisigaw sila. Uy, swerte nyo ah. Kasal kayo kay Jesus. Siyempre. Sabi kasi ng Bible, mapalad ang nakakakita at naniwala. Pero mas mapalad ang hindi nakakita, pero naniniwala. Hindi man natin nakita si Jesus eh. Pero naniniwala tayo. Palakpakan natin ng Panginoon. Next slide po. Okay. Sige po. Next. Tapos na pala. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tapos na po. Salamat sa Panginoon. Sakto 1 hour. Tayo pong lahat ay tumayo.